gabi po sa inyo lahat. Happy New Year po. Happy 2024. Our best life. Hallelujah. Best life. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, binabati ko po kayo, lahat po ng nakikinig sa atin, nanonood po sa atin. We just want to greet you. May this be a happy moment para po sa inyo. Maging masaya po kayo. And dire-diretso na po ako sa aking message. Nakukuhanin po natin sa Psalms 37:4. Psalms 37:4. Yan. Mga awit. Basahin natin sa ano? Sa Tagalog saka sa English. Psalms 37:4. Ang message title po natin, kinuha ko na rin dyan, ano? Delight yourself in the Lord. How to. Yun ang message title po natin. How to delight yourself in the Lord. Basahin muna natin yung verse. Sabi po, Psalms 37:4, Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. No, parang madaling Tagalogin, no? Tagalogin nyo nga. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Yan. So, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Yan. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat. We give you praise sa aming pong buhay. Mabuti po kayo at kayo po ay punong-puno ng biyaya para sa bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah. Mga bagay na hindi pa namin naiisip, kayang-kaya mong ibigay sa amin. Mga bagay na kaya naming isipit, nahihigitan mo. Mas nalalaman mo kung ano yung pinakamainam para po sa bawat isa. Kaya po nagpapasalamat kami sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Lord God. And we pray, Lord God, na ang iyong salita ay patuloy na magbigay ng kalakasan sa amin, that your word may be a blessing sa amin pong lahat, sa lahat po ng nakikinig, O Diyos. Ito po ay patuloy na maging matibay sa aming puso, maitanim at umusbong at mamunga at patuloy na lumago. Salamat po, Diyos. Salamat po sa lahat ng ibibigay mo sa amin. We give you praise, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po, Panginoon. Ayan. So, ang title lang natin, How to Delight Yourself in the Lord. Ayan. Paano natin, sabi doon, kay Yahweh mo hanapin. Hanapin mo kay Yahweh. Paano natin hanapin kay Yahweh? O sa ibang salin po ay magpakasaya ka sa Diyos at ang mga nasain ng puso mo ay bibigay niya sa iyo. Yan. Simpleng-simple lang po yung message natin, ano? So, pinag-aralan po natin na ang Hebrew origin po nung delight. Doon muna tayo sa word na delight. Ang delight po, ibig sabihin ay, sabi dito, ang Hebrew is anag. At ang ibig sabihin po ng anag, dalawa lang po. Una, to be soft and pliable. Yun yung una, no? Soft and pliable. So, ang mental picture ay, word picture po is, sabi ng Bible, di ba? God is the potter and we are the clay. Okay? So, pliable, kung anong gusto ng Diyos i-mold sa atin, pakita sa atin, gawin sa atin, hinahayaan natin siya. Ayan. So, you are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Sabi po ng kanta. So, the second one is, mas appropriate po dito sa verse, is to be happy. No? Maging masaya ka. Delight in the Lord means maging masaya ka. Take exquisite delight. Okay? So, sa madaling salita, find joy. Okay? Find satisfaction, find contentment, okay, in the Lord. So, hanapin mo yung kaligayahan mo sa Diyos. Magiging masaya ka dahil sa Diyos. Magiging masaya ka dahil sa ginagawa ng Diyos, dahil sa mga pangako ng Diyos, dahil kung sino ang Diyos. Okay? Magiging masaya kung anong binago na sa iyo ng Panginoon.
what you have become, yung identity natin, maging masaya ka for your identity kasi ang Diyos binago ka na. Ano? Inayos ka na, tinanggal na yung puso mo dati, transplant, inalis na ng Panginoon, pinalitan ka ng bagong puso. Okay? So, nag-iiba yung mga desires mo, nag-iiba yung mga naisin mo sa buhay, yung mga pangarap mo, binabago ng Panginoon. Okay? So, pagkatapos, God has made you to have many things, many promises, maraming mga magagandang bagay, magagandang pangako ng Diyos binibigay po sa ating lahat. Okay? So, tapos, we have our new identity, we have inheritance, ano pa? Meron pa tayong, ano pa ba? Dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, meron tayong ability, supernatural ability. Okay? Binigyan tayo ng Diyos ng mga abilidad na sa sarili natin, hindi natin kaya, pero nakakaya natin. Okay? So tayo po ay naging ministers of the new covenant because of Jesus. Okay? So itong sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, magpakasaya tayo. Okay? At marami pang iba. Ang past natin ay ayos na, no? Kinalimutan ng Diyos yung mga kasalanan natin eh. Actually, hanggang present, hanggang future eh. Sabi niya, your sins and iniquities I will remember no more. So, dapat maging masaya ka. You know? Kasi wala kang kasalanan. Pinatawad lahat ng kasalanan mo. Okay? You have been forgiven of all your sins. Ang kailangan mo na lang is paniwalaan. You believe. Pinatawad na ako ng Panginoon. And if you believe, hallelujah, ayos ka na. Ang sarap mabuhay, di ba? Mahirap mabuhay yung lagi mong iniisip, may problema ako, may kasalanan ako, may nagawa akong kasalanan, may tinatago pa akong kasalanan. But I am telling you, lahat ng kasalanan mo at pwede mong maging kasalanan, kinalimutan ng Diyos. So that if you would ask, Lord, patawarin mo na ako sa kasalanan ko, ang sasabihin sa'yo ni Lord, anong kasalanan ba yun? Okay? Hindi niya na maalala. May amnesia ang Diyos sa kasalanan na gawa natin. Okay? Nakalimutan ng Panginoon, no? Naalala niyo ba yung prodigal son, pagbalik nung anak, hindi na tinanong kung asan yung pera? Wala bang natira? Kahit konti. Bakit ka naman ganon? Bakit naman iniwan mo kami? Okay? Wala na pong ganon, kinalimutan niya lang lahat. Sabi ng tatay, sige, mag-celebrate na tayo. Yung pinakamagandang celebration ang gagawin natin. Okay? Ibalik natin sa kanya yung kanyang mga karapatan, yung kanyang mga rights, bigay niyo sa kanya yung singsing, okay? Pwede ka na uling magtrabaho, pwede ka na uling yung tungkulin mo, gampanan mo bilang anak, okay? Lahat ng kailangan mo, nandito na, binibigay na uli sa'yo. So, ganun po. If you understand kung ano yung naisin ng Diyos para sa atin, kung ano yung desire ng Panginoon sa atin, you will delight in the Lord. Magiging masaya ka. Okay? So, alam niyo po, tingnan niyo si Paul. Ayan, pag-usapan natin si Paul. Si Paul dati, ang pangalan niya pa, Saul, okay, he is not delighting in the Lord. Saan siya nagdi-delight sa tingin niyo? He delights in the law. He delights in the Judaism. No? Akala niya, ito yung religion. This is the religion. The best religion. Okay? At tayong mga Hudyo ang pinagkatiwalaan nito. At kailangan nating ibaba ito sa lahat ng tao. Kailangan nating palaganapin ito. At sino man ang gumagawa ng hindi ayon sa ating mga kautusan, kailangan magbayad, kailangan parusahan. And he was so passionate with what he understand, no? Passionate siya, no? Hanggang sa he delight in understanding the law. Pinag-aralan niya, isa siyang Pariseo. And you know, Pariseo, napaka bright, okay? Kabisado, and pati yung paminta, tinatides nila. Di ba? Pati yung paminta nila sa sobrang pagsunod nila sa kautusan, nawala na sila, no? Nawala na po yung katinuan nila. Okay? So kaya galit na galit si Jesus. Sabi niya, ginagawa niyong proselyte yung mga tao. Imbis na, ang plano kasi ng Panginoon, magmula sa mga Hudyo, dadami yung makakilala, mananampalataya sa Diyos, God of Israel, at pagdating ni Jesus, mananampalataya kay Jesus, at magiging silang mga disciples
of Christ. Pero ibang ginagawa nila eh. Ginagawa nilang mga proselyte, mga katulad din nilang mga Hudyo na umaayon lang sa 10 Commandments and the 613 Commandments and Ordinances. And kala nila, eto yon. Dito tayo mag-delight. Okay? So gawa sila ng gawa ng mga alam nilang eto ang sinasabi ng batas pero mali. No? They have this passion pero without knowledge. Okay? So dati, sa sobrang pag-delight ni Paul sa Judaism, pumapatay siya ng tao. Pumupunta siya sa lugar, siyang nagpapapirma sa mga leaders. Ito, dito kami ngayon. Okay? Dito tayo ngayon sa Jerusalem. Lahat ng hindi naniniwala, o ang lahat na naniniwala kay sa Kristong sinasabi nila, sa the way na sinasabi nila, paparusahan natin, babatuin natin hanggang mamatay. Okay? So, sobrang passionate niya, pero sa tingin niyo masaya siya? No. There is a certain point na merong prestige, merong pride, okay, sa ginagawa niya. At merong sometimes na naiisip niya, ang saya nitong ginagawa ko. Siguro iniisip niya, ayan, lahat kayong nandyan, mga Kristiyano kayo, mga naniniwala kayo sa the way, lahat kayo nahuli ko, nabitag ko. Okay? At lahat kayo parurusahan. Siguro masaya siya for some time. But knowing that it is not delighting in the Lord, nag-iisip din siya, bakit ganon? Hindi ako masaya. Ang dami ko na nagagawa. No? And there was a person, kilala niyo si Demas, sabi ni Paul, sabi dun sa 1 Timothy 4:10. Tingnan nga natin yung 2 Timothy pala, 2 Timothy 4:10. You know, sa Colossians, saka sa Philemon, nabanggit dun si Demas eh. Ang sinasabi ni Paul, ipag-pray nyo kami, kasama ko si Demas. No? Pero dito sa 2 Timothy 4:10, ganito po ang sabi. Tingnan nga natin. For Demas has forsaken me, having loved this present world. Iniwan siya ni Demas. Si Demas, parang disciple na ni Paul to. Kasama nila Timothy, okay, nila Luke. Magkakasama sila sa ilang mga mission nila, no? Kaya lang, can you imagine? Kasi kung iniisip ko, kung ang mentor mo si Paul, wow, grabe, di ba? Kita mo si Paul. Ngayon, nandito na tayo si Paul ay binago na ng Panginoon. Na-encounter niya na si Jesus. And suddenly si Paul nagbago lahat sa buhay niya. Yung passion niya nawala na doon sa Judaism. Naintindihan niya na nobody can be made righteous by the law, by obeying the law. We can only be righteous by believing in Jesus Christ. Okay? Ang galing naman ng ng mentor mo, no? Ang nagdi-disciple sa iyo si Paul. But then again, iniwan. Sabi ni Demas, hindi na ako sasama dito. Hindi na ako sasama sa mga to. Okay? Kasi mas maganda yung nakikita niya. And iniisipin mo, ano yung nakikita niya sa present world nung panahon na yon, no? Wala namang mall doon. Wala namang mga high-tech na mga sasakyan, gadgets, okay? Pero having love. So naiba yung delight niya. Siguro sa simula, tuwan-tuwa siya. Wow, sarap sumama kay Paul. Ang dami kong nakikitang himala. Ang dami kong natututunan. Wisdom. Ang tinuturo ni Paul, mga mystery na hindi na ituro before sa mga disciples, hindi na ituro sa bansang Israel. No? Ang mystery po ay naituro lang ni Paul. The mystery of the church. No? Nung sinabi ni Jesus na, I will build my church. With this rock, I will build my church. Sabi siguro ng mga disciple, anong church? Ano yun? Because they have never seen what a church looks like. No? So, lahat ng mystery, pati po yung rapture kaya ang rapture po, hindi tinuro ni Jesus yung rapture. Kasi ang rapture kasama dun sa mystery in the church age. Pero pagkatapos mag-rapture, tapos na po, babalik dun sa mga tinuro ni Jesus, second coming. Okay? Kanyang pangalawang pagbabalik. Now, what I'm saying is, minsan nagbabago. I believe, Christian, I don't know kung Christian na to, kasi may sinasabi na nung umalis sila sa atin,
nangangahulugan, hindi talaga natin sila kasama. I don't know if Demas was a Christian or a non-Christian, pero nakita niya, siguro mga first part ng kanilang mission, he was delighting. Wow, ang sarap. Ito ang ginagawa natin, no? So, pero suddenly, or I don't know if it's suddenly, but eventually, iniwan niya, no? There was also part doon kay John Mark. Si John Mark din, iniwan eh. Kaya nagtalo si Barnabas saka si Paul eh. No? Sabi ni Paul, wag na natin isama yan. Iniiwan tayo niyan eh. Iniiwan tayo niyan sa ere. Eh sabi namin ni Barnabas, hindi, sama natin yan. Okay? Makakatulong natin siya. Okay? Kamag-anak pala ni Barnabas tong si John Mark. Eh, si Barnabas, ang pangalan niya, ibig sabihin, magaling siyang mag-encourage. No? So, in-encourage niya siguro si John Mark. And at the end, bumalik po doon si John Mark. But what I'm saying is, tayo po, mga Kristiyano na tayo, mga pastors na tayo, there are times we are not delighting in the Lord. Ito ang pinaka-malungkot eh. Malungkot po. Kasi when you say delight, you are happy. You are finding joy. Sa lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, you are finding joy. Matagal ka na nagpapastor, you are finding joy sa ginagawa mo because you are delighting in the Lord. Hindi doon sa ministry, hindi doon sa achievement mo, sa ginagawa mo, okay? But you are delighting because of God. If you understand, ang ating pong reward is hindi pa pagkatapos. Pag namatay tayo, you will receive a reward. I'm telling you, ang reward natin si Jesus, even right now. Whatever you're doing, ang reward mo si Jesus. And this is the reason why iniwan natin yung mga dati nating tawag dito, mga ginagawa natin, like Paul, iniwan niya yung kanyang pagiging Pharisee, okay? So, because nakita niya si Jesus, and that is the prize. As you look unto Jesus, the author and the finisher of your faith, diyan ka maliligayahan. That is where you find your joy. That is where you find your satisfaction. Sabi po sa 16:10 ng Psalms, in the presence of God, there is fullness of joy. Kabuuan, full. Nagiging masaya ka. And kaya nga sinasabi lagi ni Paul, rejoice in the Lord always. You rejoice in the Lord. Hallelujah. Isipin mo lahat ng ginagawa mo ito sa ministry para sa Panginoon. And if you're not in the ministry, when you are working in a secular job, you are rejoicing because sabi ng Bible, gawin mo ito hindi para sa boss mo, gawin mo ito para sa Panginoon. Whatever you do it with all your heart. Alam niyo yung mga Koreano, nagpipingpong, pero yung pingpong nila, they are playing with all their heart. No? Parang naglalaro na sila sa Olympic, no? Pero hindi sila magagaling. Okay? So, ganun po yun. No? Kahit sa trabaho mo, pag nasa secular job ka, marami kang makikita diyang may compromise, may temptation, tapos since hindi mga Kristiyano yung mga boss mo, maiinis ka, mahihirapan ka, mag-struggle ka, okay? But when you understand, well, I am working because the Lord told me na dito magiging ilaw ako, okay? Sa aking company, magiging ilaw ako. People will see Jesus in me as I am working, na kahit na hindi ka tinatrato na maganda, pinapakita mo pa rin, ganito mabuhay ang isang tunay na Kristiyano. And you are delighting in the Lord. Okay? So that magiging masaya ka. Even mahirap ang buhay, magiging masaya ka because your delight, you find the joy, you find your enjoyment, you find your excitement in the Lord. Hallelujah. Pag inisip mo na, aaten ba ako dito? Aaten ba ako sa gawain ng Panginoon? No? Pag ilang iniisip mo, parang tatamarin ka. Pero pag iniisip mo, sabi ni Lord, makikita ko doon si Lord. Kakausapin ako doon ni Lord. Then, may excite ka. Sige, aattend ako. Sige, makikinig ako. Gusto ko ang mga salita ng Panginoon. Okay? So, naalala ko si Adam and Eve. Nung una, kinakausap sila ng Panginoon. We understand it, sabi, in the cool of the day, bumababa si Lord doon sa Garden of Eden at kinakausap sila. Can you imagine? Can you think, ano kaya pinag-uusapan nila? Siyempre the wonders of the creation, okay? And God may be telling Adam, mahal na mahal kita. Okay?
And so, Adam will also say, mahal na mahal ko rin kayo. And Eve will also say, mahal na mahal po namin kayo. No? And their delights is in the Lord, sa simula. Okay? Pero isang araw, merong isang ahas na nagsasalita. So, di magugulat ka. Kala ko tayo lang nagsasalita. Sabi siguro ni Adan, may nagsasalita pa rin. Hayop pa. No? So, somehow, siguro, they delight in, sabi kasi yung ahas, ang parusa niya, lalakad ka sa tiyan mo. Gagapang ka na lang. So, dati, pwedeng naglalakad yung ahas o lumilipad yung ahas. Pwedeng yung ahas ay parang dragon. Di ba? Ang dragon, lumilipad, may pakpak. Okay? Pero, sinabi ng Diyos, pinarusahan yung ahas, sige, gagapang ka na lang. No? Pero, nung nakita sila ni Adan sa Eva, siguro nagtataka si Adan, ba, nagsasalita ka rin, ano? Can you imagine kayo, limbawa pala ka, biglang kinausap kayo. Di ba? Yung hayop, yung alaga mong pusa, biglang nagsalita. Oh? So, nagulat si buti kung ang sinasabi lang mga simpleng words. Pero ang sabi ng ahas ganito, shh. Sabi niya, totoo ba na pag kumain ka nito, ay ikaw ay mamamatay? Well, parang sabi nila, marunong pala tong ahas na to, no? May alam din tong ahas na to. And then sabi sa kanila, magiging parang Diyos. Ayan. So, ngayon, nawala ngayon yung isip nila. Naniwala sila dun sa ahas. Nawala yung delight nila sa Panginoon, imbis na inaantay nila, dadating mamaya, in the cool of the day, mamayang hapon, papakita uli si Lord. Hindi, ang kausap na nila yung ahas eh. No? At sinasabi na ng ahas, ganito gawin nyo, kainin nyo yan, magiging marunong kayo. Doon pumasok yung do not love the world or the things of the world. Okay? For if you love the world, the love of God is not in you. The love of the Father is not in you. For the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Biglang naiba yung delight nila. Parang masarap ngang kainin, sabi ni Eva. Okay? Parang magandang maging marunong. So, nagbago yung kanilang kasiyahan, yung delight nila. Napunta ngayon dun sa ahas. Okay? So, now, I remember, nung ako po ay nagtatrabaho pa. Gumraduate po ako 1994. Tapos, hanap akong trabaho. Maghanap ng trabaho noon sa Manila Bulletin, mga dyaryo, kinugupit namin. Ito, pwede to sa akin. Gugupitin namin. Naalala ko pa eh. Sinama ko pa yung kaibigan ko si Smith. Yung kaibigan ko, laki ng katawan, si Smith. Smith, samahan mo ko. Maghanap akong trabaho. Nakamotor kami. Angkas-angkas ko siya. Tapos meron ka lang, wala kang, tawag doon, Google Maps. So, dala mo? Yung mga mapa, no? Nung una, printed maps, no? So, punta ako Makati. Pinuntahan ko yung mga lugar na pupuntahan ko. So, during that time, nag-apply ako. Gumraduate ako ng October, December, natanggap na ako, Makati. So, ang boss ko, ang pinakaamo namin hapon. Ayos, hapon. So, yun lang ang delight ko eh. Magkaroon ng trabaho. Diba? Pag bata ka, gusto kong mag-aral. Gusto kong makatapos. Nakatapos na ako. Magkaroon ng trabaho. May trabaho na ako ngayon. Okay? And, hindi pa ako nasiyahan. Naghanap pa ako ng sideline. May nakakilala kong may-ari naman ng Caltex. Gas station. Sabi ko, gagawin ko po yung program nyo. Sige, mag-usap kami. So, habang nandun ako sa Makati, ginagawa ko yung program. Sabi nung isang boss ko, kaibigan ko naman, si Kuya Mon, sabi niya, dito mo ginagawa yan, lagot ka pag nahuli ka. Okay lang yan, sige. So, kumikita ako sa trabaho, may sideline pa. Ayan. So, yun lang ang delight ko eh. Yun lang. Trabaho, magkapera. No? So, ngayon, napunta ako dito sa Life Giver. Kwento ko sa inyo.
Unang attend ko sa Life Giver, mga 1989. 1989. Nandun pa sa sa harap ng munisipyo. No? Kami sa Rizal High, tinuturuan kami ni Kuya Teng sa kanya Ate Salvi. Si Ate Salvi talaga yung Bible teacher namin doon sa Rizal High. So, pero before that, naalala ko pa, mga 1987, Bishop Willie, nandun ka sa Rizal High, doon sa, meron lang stage doon sa may main. Yeah. Doon sa may puno, ang lalaki ng puno doon na akasya, mga akasya. Doon, naka-attend ako noon dati. Kami, Napindan chapter kami. Pupunta kami doon, naka-jeep kami, isang jeep kami, Napindan chapter. Naalala ko rin yung nagturo ka doon sa cinema. Yon. Pine Cinema. Ang nagtuturo pa lang ng si Bishop ng kanta. Parang JIL pa yun. JIL time. And alam ko pa yung kanta yung For thou hast created as all things created. Thou art worthy. Thou art, parang luma-luma na. Thou art worthy. Yan. So, ngayon, tagal na, no? So, napunta ako dito meron kaming dito, may reunion supposed to be kami, 1989, mga Rizal High students. Ang kasama ko si Tina Lucero, si Wenny, kung kilala niya si Wenny, taga Buting. Tapos yung mga iba pang mga kabatch ko. Ngayon, sabi nila magre-reunion. Lahat nung magre-reunion, taga dito sa Life Giver, sila Janet Poblete, sila Jinky, those people. Okay? So ngayon, napunta ako dito, mga 1990, nagtatrabaho na ako 94 na. No? There was a time, no, na nandun ako sa Crispa, yung grocery, yung department store, tapos naririnig ko yung worship. Hindi ko alam na Life Giver yon. Pero naririnig ko, hanggang sa lapit ako ng lapit, nandun na ako sa wall, sabi ko, ganda ng worship dito Parang nararamdaman ko na yung presence ni Lord. So, pero hindi ko alam kung ano ba yun. May church ba dito? Yung pala, nandun din ang Life Giver. Talagang tinatawag ako ni Lord dito sa Life Giver. Nung gumraduate ako noong 94, Adams University, gumraduate po ako. 94 yun, hindi ako masaya Hindi ako masaya noon Alam ko, malungkot ako. Pero, gagraduate ako. Okay? Computer engineering, gagraduate ako, dapat masaya ako. Because the future is bright. Pero sabi ko, bakit hindi na ako masaya? Pero naalala ko, na born again ako, 1985. 1985. Okay? So, ang alam ko lang noon, masaya ako. Dahil nakilala ko ang Panginoon. I delight in the Lord. Ang problema, hindi ako naging active sa church. At dahil hindi ako active sa church, napasama ako sa barkada, inuman, nagpapasahan ng marijuana. Okay, many times, nagpapasahan ng marijuana. Tapos inuman, walang taros na inuman. Okay, so, hindi ako nagsisimba palagi. There was a time na sa isang taon, 2 beses ka lang nagsimba. 2 beses lang ako nagsimba sa isang taon. Sabi ng nanay ko, ba't di ka nagsisimba? Wala I don't delight in those things, no? Pero tinawag talaga ako ng Panginoon. Pagka-graduate ko, ang unang, sabi ko, bakit hindi ako masaya? Kasi, okay, hindi na ako nakapokus sa Lord. Wala na si Lord Si Lord, pagka babagsak ka, no? Pag finals na, babagsak na ako. Lord, tulungan mo naman ako, mapakasa ko lang to. Okay? Kung ano nung pinapangako mo sa Lord. Lord, minsan binablockmail mo pa si Lord. Lord, pag hindi mo ako pinasa, hindi ako mag-serve sa'yo. Okay? So, mga ganun lang ang prayer ko dati, no? Pero tinawag po ako ng Panginoon. Hanggang sa reunion supposed to be namin, 1980, 1990 na, 1997, napunta po ako dito. So, kung bakit ako bumalik sa Panginoon, nung iniisip ko na malungkot na ang buhay ko, nakapasok ako dun sa COP,
Cathedral of Praise, United Nations. Malapit lang sa school namin, Adamson University. Tapos, nung pumasok ako sa church, sabi ko, siguro ito hinahanap ko, kaya nalulungkot ako. May revival noon. May revival noon time na yon. So, iba ang church. Sabi ko, ganito na ba ang church? Parang nawala ko ng matagal sa church. Nagkakaroon ng revival. There is the moving of the Holy Spirit. Nararamdaman ng mga tao. Nagugulat sila yung mga nararamdaman nila. Okay? Nagsishake yung mga tao. So, something is happening. Rodney Howard Brown. Okay? Nandun po siya. Nagpupunta siya dun sa COP. And because of that, sabi ko, ay, grabe. Iba na. So, naghanap ako ng church. Nung magre-reunion kami dito, napunta po ako dito. Nagsabi ako kay Bishop, una, Bible teacher. Tapos, hindi pa ako nagwo-work sa church. Tapos, ang una kong trabaho ay projectionist. Okay? Ang projector dati, yung black and white lang. Sinusulat nga lang eh. Overhead projector. Yan lang ang trabaho ko dito sa church. Okay? So, tapos, nagsasabi ako kay makakapagtrabaho kaya sa church. Ngayon, before ako nagsabi kay Bishop dito, may na-applyan ako, isang multinational company. Okay? Dito sa Pasay, forwarding, Delbros yata pangalan nun. Forwarding, parang DHL. So, maganda yung company. In-interview ko, Amerikano nag-interview sa akin. No? So, sinagot ko lahat ng tanong niya, nagkakatuwaan kami, naalala ko kasi nagtatawanan kami. So, pagkatapos no, nagsabi ako kay Bishop, gusto kong mag-part-time. Tinanggap ako ni Bishop. Isa lang naman sasabihin si Bishop eh. Lex, dito sa ministry, you will work with or without bread. Si Ate Owie kala multiple choice with. Sabi niya. Pero hindi pala multiple choice yun. With or without bread. Okay? So ngayon, alam ko, mababa lang ang sahod ko noon eh, pero natatanda ko pa, 10,000. Mataas na yon kasi parang 7.5 lang ang minimum salary noon, 1998 or 1997. Ang minimum is 7,500. Ano yon? Isang buwan. Ngayon, medyo angat ako ng konti, 10,000 yung monthly ko. Tapos may per dime ako kasi nagpupunta ako sa Cebu, sa Davao, sa Zamboanga, yan. Bacolod, Iloilo, okay? So medyo ayos-ayos, nakakapag-travel pa ako. Pagdating ko dito, ang allowance ko 2,000. Can you imagine? From 10,000 being 100%, naging 20%. Pero you know why? Masaya ako. I have found to the joy, to delight in the Lord. Hindi ko pa alam kung ano gagawin ko dito sa church eh. No? Pero masaya ako. Bakit? Because my delight is in the Lord. Okay? And sabi ng Panginoon, He will give you the desires of your heart. Now, the desires of your heart may be different. Kaya hindi ako naiinggit sa inyo eh. Okay? Because iba yung desire na binibigay ng Panginoon sa akin. Different from Bishop, different from Pastor Meng, iba-iba tayo eh. No? Pero ibibigay ng Diyos yung desire. The desire that God is placing in your heart. Now, it is not kung ano man yung gusto mo. Material things, hindi po ganun. No? Kundi, ang desire is ang Diyos, yung gusto ng Panginoon na maging naisin ng puso mo, yun ang nilalagay niya sa puso mo. And that's the reason why nung nagpunta rin ako sa Mindoro, may pastor akong nagsabi sa akin eh. Sabi niya, ba't ka pupunta sa Mindoro? Ano doon? Minimum wage, provincial rate. Sabi ko, ano kinalaman ng provincial rate? Okay? So, alam niyo, nagsabi sa akin, umuwi na sa Panginoon ngayon. Umuwi na siya, pastor. Nasa taga-ususan. Anyway, because I delight in the Lord eh. Di ba? Doon ka masaya eh. Masaya ka. Alam niyo yung trabaho ko doon sa Mindoro, katulad dito. Pag may na-hospital, punta ka sa hospital. Pag may namatay, magpo-funeral ka. Pag may kakasal ka. Punta ka kay mayor, kausapin mo si mayor, pag-pray mo sa mga barangay, pinapatawag minsan kami sa barangay, pag-pray mo yung mga nanalong konsehal at kapitan. So, halos walang pinagkaiba. Pag birthday ng mga member, yayayain ka, may katuwaan, may swimming. So, ganun na ganun din, no? May midweek kami. Pag Sunday, you prepare. Tapos, you disciple
turuan mo yung mga tao, no? So in all these things, ang delight mo dapat is in the Lord, not in your achievements. Not, huwag mong isipin yung ibang mga ministry, no? Wala kang ikukumpara. God is giving you desires, good desires, coming from the heart of God. So, pagpatuloy mo lang yan, okay, you will find delight. Okay? So, now, let me tell you this, hindi always maganda yung delighting in the Lord eh. Kasi si Jesus minsan sabi niya, Lord, kung pwede, alisin mo itong cup, okay, na kailangan kong inumin. Pero sabi ni Jesus, but not what I will, but your will be done. So, ibig sabihin, may part dun sa buhay mo or sa kay Jesus na parang mahirap yung to delight in the Lord. Kasi ang pinapagawa ng Diyos, inumin ko yung cup ng paghihirap eh. No? Pero you know what? Sabi sa Bible, si Jesus, He endured the cross, despising its shame, because of the joy that was set before Him. So, ibig sabihin, pag tinignan mo yung sa sarili mo, pag tinignan mo sa word, medyo mahirap, mabigat, pero pag ang nakita mo is meron palang sinet ang Panginoon. There is a joy that is set before Jesus Christ. Ano po yung joy na yon? Yung makita niya yung lahat ng mga mananampalataya. Tayong lahat, nakita ng Panginoon. Lahat to masisave dahil sa paghihirap na mararanasan ko. And so He was able to endure. Okay? Nag-delight pa rin siya sa pinapagawa ng Panginoon. He was able to endure the cross, despise the shame. Okay lang yan, kahihiyan, okay lang yan. Sakit, hirap, lahat yan. Dadanasin, magtatagumpayan ko na yan kasi nakatingin ako sa plano ng Panginoon. There is a joy that was set before Him. At ganun din sa bawat isa sa atin. Merong hinihanda ang Panginoon. You just delight in Him. Lagi kang maging excited. If it is for God, ang gagawin mo ay para sa Panginoon. Maging excited ka, maging masaya ka. Okay? Do everything for the Lord, para sa Panginoon. Okay? Gawin mo lahat para sa Panginoon. Now, practical application. Okay? How to delight in the Lord. Pag binasa natin yung Second John chapter 2:16, tama ba ako? Pag binasa po natin, how to delight in the Lord na tayo, practically. 2 John 2:15-16. 2 John 2:15-16. Babasahin ko na po dito. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Ito yung naging problema ni Demas eh. Ito yung naging problema ni John Mark. Okay? So, there are so many things in this world na gusto mong makamtan, pero at the end, sa simula, masisiyahan ka, matutuwa ka, merong pleasure, pero merong prestige, pero wala rin eh. Darating yung panahon, hindi pala yun yung tunay. Hindi satisfactory, hindi nagbibigay ng contentment. Okay? So, and then, ang susunod po doon sa 16, sabi, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. So, unang-una, do not love the world. No? Huwag mong mahalin ang mundong ito. Dadaan lang po tayo sa mundong ito. Okay? Huwag nating hayaan yung nangyari kay Demas. Okay? Huwag nating hayaan na because of our love for the world, nawala yung delight natin. Okay? But anyway, the Lord will bring you back. Ibabalik ka ng Panginoon. Kailangan mo lang gumawa ng tamang desisyon. Okay? When God is already wooing you, kumbaga, nililigawan ka, pinababalik ka ng Panginoon, balik ka na. Otherwise, mas lalong magiging mahirap ang buhay mo. Lalo kang magiging malungkot sa buhay mo. Pero pagka ang decision mo ay, sige Lord, kung ano papagawa mo sa akin, kung ano yung will mo sa akin, kung ano ang kalooban mo, yun ang gagawin ko, doon ka lalo sasaya. You will have
good desires na ibibigay sa ng Panginoon because you are delighting in the Lord. And then, the second is sa Ephesians 5:18 to 20. Okay? So, Ephesians 5:18 to 20. Minsan ako, may time na parang malungkot. Pag na-entertain mo yung mga balita, may na-entertain kang mga bagay na hindi mo dapat i-entertain, nagiging malungkot ka ngayon. So, anong gagawin mo para makabalik ka kaagad? Okay? So, sabi po sa Ephesians 5:18 to 20, and be not drunk with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit. Huwag kang malasing sa alak, magpakalasing ka sa Espiritu. 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Okay? Kumawit ka, no? Ako many times ganyan ang ginagawa ko eh. I sing to the Lord, no? Meron na akong playlist kung ano ikakantahin ko sa Panginoon eh. Na itong playlist ko, this is my breakthrough song, na pag ito kinakanta ko, naaalala ko yung kabutihan niya. Okay? So, giving thanks always for all, verse 20 na ako, giving thanks always for all things unto God, even the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Okay? So, ano sabi? Be drunk with the Spirit, kumanta ka, psalms, hymns, minsan magbasa ka ng Bible verse ng malakas. Okay, singing and making melody in your heart to the Lord. Tapos magpasalamat ka for all the Lord has done. And you rejoice and lagi kang maging masaya. Okay, maging masaya and magpasalamat ka. Nitong last, magte-thanksgiving tayo through the preaching of Bishop Willie, naalala kong count your blessings na talagang tinatype ko dito sa aking tablet. Ano ba mga blessing ko last 2023? Count your blessings, okay? So, there are so many, okay? Maraming mga pagpapala ang Panginoon. Hindi basta-basta pagpapala. Remember, nandun ako sa Mindoro and the first thing that you have to do is yung mga tao, sino yung mga taong miministeryuhan mo, sino magiging leaders mo, tsaka yung saan ang lugar mo. Meron ka dapat lupa, meron ka dapat building. Yan ang pinaka iniisip mo pag nandoon ka sa ibang lugar na mag-minister. And lahat yan pinrovide na ng Panginoon. Hallelujah. God has provided. Hindi ka na ako isipin kung saan ako order ng buhangin at bakal. No? Kasi meron na, gawa na. Pagagandahin mo na lang. Okay? So you delight in the Lord. Hallelujah. So, minsan, pumapasok pa rin yung nalulungkot ka, pero, ano sabi ni Paul? Rejoice in the Lord always. It is a command to rejoice in the Lord. It is a command na, ibig sabihin, pwede ka talagang malungkot sa mga pangyayari sa buhay mo. Nakakulong si Paul, no? Hindi sanitary yung kanilang kulungan, hindi maganda, malulupit yung mga guard doon, mga Roman guards, okay? Pero sabi niya, kahit ganito ang nararanasan ko, rejoice in the Lord. Magpakasaya ka. So, ibig sabihin, I tell you, lahat tayo, merong panahon na may kalungkutan, pero sinasabi ng Panginoon, sa gitna ng iyong kalungkutan, rejoice in the Lord. Delight yourself in the Lord. Hallelujah. Kaya hanggang sa si Ninong Lito, nakausap ko nung Thanksgiving natin. Sabi niya sa akin, 70 plus years old na siya. Pero kung hindi dahil sa mga misyon, kung nananatili lang siya, ano gagawin niya doon sa Makati? Hindi na Makati, naging Taguig. Okay? Hindi niya naiisipin na palakihin ko kaya yung mga apartment ko, palakihin ko kaya yung grocery ko. Ganun na lang iisipin niya kung wala siya sa misyon. Pero sabi niya, dahil sa misyon, mas lalong sumisigla yung buhay niya. Masyado siyang lumalakas. No? Alam niyo, marami pong mga nag-retire, pagka-retire nila, patay. Kasi wala nang gagawin eh. Okay? So, dito sa Life Giver, mga 60 years old, saka naging pastor. Si Pastor Leo, si Pastor... Ang dami. Dito, no? 60 years old, nagtataka doon sa pagkuha ng krasam sa PSA. Bakit mga pastor nyo, kung kailan naging senior, saka nagpastor? See? Eh, lalo na kung bata ka pa, no? Ang paglilingkod sa Panginoon is having the delight,
finding your joy, finding your dreams, even dreams, finding your happiness, finding your excitement sa Panginoon, para sa Panginoon. Okay? Ilang po ang gusto kong sabihin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We delight in the Lord. Ano sabi? Delight also yourselves in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Saglit po tayong manalangin. Manalangin po.